Dear Ate Chiki, good evening po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig. Ako po si Sol from La Union, 25 years old. Meron po akong best friend na lalaki at tungkol po sana sa kanya or sa amin yung gusto ko pong ihingi ng advice sa inyo. Matagal na po kaming magkaibigan kasi since junior high po. Dati pa man, click na agad kami. And hindi man kami pareho palagi ng mga gustong mangyari o bagay sa buhay, pero gets namin yung isa't isa. Nagkakasundo yung kind of humor namin, hilig sa music, sa sports, and even sa video games. Ang hindi lang po yata kami nagkapareho sa feelings. Naiyak nga siya sabi niya, huhu. Una kong na-feel sa sarili ko na gusto ko na pala siya ay nung nag-college kami. Magkaiba na kasi yung schedule namin at course, so nabawasan yung mga paglabas-labas namin ng magkasama. Palagi ko siyang namimiss at kapag gumagala kami, sinusulit ko po talaga. Pero early this year po, nalungkot ako nang nalaman kong may nililigawan po siyang iba. Workmate niya po, kaya palagi silang nagkikita. Palagi niya ring bukang bibig sa akin pag kami naman ang magkasama. Marami silang differences nung girl na nililigawan niya pero kahit ganun, gusto niya talaga siya Kaso, parang seryoso na rin po yung nararamdaman ko po para sa kanya. Nasasaktan na po ako kapag yung girl na naman ang kinukwento niya. Dapat ko na po kayang aminin sa kanya yung feelings ko for him? Di ko naman po hihingi na magustuhan niya rin ako. Pero para lang alam niya na, kasi nasasaktan na po ako. Yun lang po, sana mabigyang advice niyo po ako. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po. Thank you rin, Sol ng La Union, para sa iyong letter para sa amin. Grabe, pumapasok sa isip ko. Classic, mahal mo siya pero di ka niya mahal. Classic story ito. Classic, I fell in love with my best friend. Naalala nyo ba yung Jolina Magdangal at Marvin Agustin na movie? Oh yes, kaibigan mo ako. Kaibigan mo lang ako. I'm so stupid to make the biggest mistake of falling in love with my best friend. Diba? Loves kita, okay ka lang? Yun yung title po. Jolina Magdangal and Marvin Agustin, mga kapatid. Baduy! Pakinggan! Pero, nangyayari sa totoong buhay. Nangyari nga sa'yo, di ba? Sol of La Union. Pag-ibig nga naman. Compatible kayo sobra. Swak na swak. Sabi mo nga, since junior high kayo. Sabi mo, hindi man kayo parehas palagi ng mga gustong mangyari o bagay sa buhay, pero gets nyo yung isa't isa, di ba? Sobrang swak na swak, sobrang compatible. Yung humor nyo compatible, di ba? Sabi mo pa nga, pati sa video games, magkasundo kayo. So parang feeling mo, my God, match made in heaven kami. Di ba? Hilig sa music, hilig sa sports. Ang sinasabi pa naman nila, ang very important sa isang couple, no, o boyfriend or girlfriend o magjowa, na parehas kayo ng interests. Kasi pag parehas kayo ng interests, dun kayo magsispend ng time, quality time together. So kung isipin mo, grabe, lahat na check ko na compatible kami Kaso, wala ngang spark mula sa side niya, 'di ba? Yun ang malaki po nating problema. Workmate niya tong isa, 'di ba? Sabi mo nga, parang bukang bibig niya tuwing magkasama kayo. Marami silang differences nung girl na nililigawan niya, no? Nililigawan na pala niya. Pero kahit ganun, gusto niya Gusto niya. In fact, nagsispend siya ng time dun sa girl. Palaging bukang bibig. Kahit kayo ang magkasama. 'Di ba? Siguro ang pakiramdam mo ngayon o iniisip mo ngayon, grabe unfair naman. 'Di ba? Lalo na't seryoso na yung nararamdaman mo. Sabi mo nga seryoso, 'di ba? Seryoso yung nararamdaman mo at nasasaktan ka tuwing kinukwento niya ang babae or about sa babae sa'yo.
Natural, ikukwento niya sa'yo, best friend ka niya di ba? Dapat nga maging wingman or wingwoman ka niya Pero paano yan? Falling in love with your best friend ka nga. Okay, ang question mo dito, sabi mo, dapat ko na po kayang aminin sa kanya yung feelings ko for him. At sabi mo rin, di ko naman po hihingi na magustuhan niya rin ako, pero para lang alam niya dahil nasasaktan ka na. Grabe, Sol, pinapahirapan mo ako ha. Grabe yung dilemang to. Alam mong, sige, diretso na tayo. Alam mong wala siyang gusto sa'yo. Dahil kung may gusto siya sa'yo, Sol, best friends kayo, grabe easy access ka na. Diba? Kumbaga easy access ka na. Di sinabi na niya sana sa'yo diba? Matagal na sinabi na niya sana sa'yo at hindi na siya manliligaw ng iba. Pero the fact of the matter is, nanliligaw siya ng iba. And kung ako, hindi ako magwa-wonder na, pero may gusto ba siya sa akin? Kahit nanliligaw siya ng iba, hindi. Lalaki yun Ang lalaki, kung may gusto sa'yo, ikaw ang ipipursue niya. Ikaw ang liligawan niya. Actually, maraming ang mga babae na may gusto sa lalaki, tapos feeling nila, medyo may gusto yung lalaki sa kanila ha. May ganitong mga sitwasyon I'm just giving you an example para to make a point na ang lalaki ay talagang pag gusto ka niya, gagawin niya ang lahat para makuha ka niya. Kung gusto ka niya enough. Pero kapag ikaw yung babae, and in this case, malayo sa'yo dahil iba nga nililigawan Ito, usually, yung mga naririnig ko, yung mga babae, lumalabas naman kami. Parang gusto naman niya ako. Parang lagi naman niya akong kino-compliment. Gusto niya kaya ako? Girls, isa lang masasabi ko sa inyo. Ang lalaki, kung feeling nyo, kung may mga doubts kayo sa feelings ng lalaki sa'yo, ibig sabihin, wala siyang gusto sa'yo or pwedeng may konting gusto siya sa'yo, pero it's not enough. Yun gusto nyo ba yung it's not enough, yung alanganin? Syempre, hindi, di ba? O dito sa case ni Sol, hindi lang not enough, wala talaga siyang gusto sa'yo dahil hindi nga ikaw yung niligawan di ba? O, matagal na kayong magkakilala. So, ang tanong mo, kasi gusto mong, kumbaga, you wanna get it off your chest, yung feelings mo, di ba? Para lang hindi mabigat at siguro, sabi mo kasi nasasaktan ka kapag kinukwento niya yung babae sa'yo. So siguro gusto mong matigil yon. Ayaw mo nang marinig about dun sa babae. Okay, pwede mong sabihin for your peace of mind. Siguro pwede, kasi sabi mo hindi ka naman nag-e-expect. Gusto mo lang sabihin, gusto mo lang ilabas. Pero, sige, pwede, pero linawin mo. Linawin mo sa kanya na sinasabi mo lang dahil nasasaktan ka tuwing kinukwento niya yung babae sa'yo. So maybe in that case, hindi niya kinukwento. Malaking maybe in that case, hindi na niya ikukwento sa'yo. Okay? Baka sa ganitong paraan, hindi na niya ikukwento sa'yo, pero isipin mo rin, kung hindi na siya mag-open up sa'yo para hindi ka na masaktan, okay lang din ba sa'yo yun? Kumbaga meron na kayong konting distansya. Oo. Tsaka pwede rin magkailangan kayo. Totoo yan. Oo. Pero definitely, need mo, I think, ng distance sa kanya. Pag ganito, di ba? Kasi syempre, kung siya gusto niya ikukwento sa'yo, ikaw ayaw mo marinig Need mo ng distance. Kung ganon, explain mo din yon. Kung gusto mo talagang sabihin. So again, number 1, linawin mo. Sinasabi mo dahil ayaw mo nang marinig about mga kwento dun sa babae kasi nasasaktan ka. And second, gusto mo ng distance dahil ayaw mo nang marinig. Diba? Syempre, alam mo na, tuwing makikita mo siya, marerelate mo siya dun sa babaeng nililigawan niya na hindi ikaw. So, masasaktan ka. Diba? Pero, respetuhin na lang natin yung desisyon niya na nanligaw or ang ginagawa niyang panliligaw sa iba. 'Di ba? Yun yung gusto niya Isipin mo paano maapektuhan. Pag sinabihan mo siya dito sa feelings mo, isipin mo rin paano maapektuhan yung friendship nyo. May nagsabi nga dito, magkakailangan kayo. Very big possibility na magkakailangan kayo kaya kailangan talaga ng distance. Pero yun nga, hindi mo na malalaman siguro about the other girl. Best friend mo yun, hindi mo na alam kung ano mangyayari sa kanya and the other girl or kung anong mga nangyayari, mga progress report, kumbaga, sa panliligaw. Pwede ring mawala siya sa'yo at, magbago kasi awkward na nga. Magkakailangan kayo. 'Di ba? Yun yung mga possibilities. Pero kung tatanungin mo ako,
Kung ako, ano yung gagawin ko? Hindi ko na sasabihin. Bakit? Hindi ko na sasabihin. Dahil baka mawalan pa ako ng kaibigan ko, ng best friend ko. Mas important naman ata yung friendship namin, di ba? For me, kung ako lang. Ayoko na kasi baka mawalan ako ng kaibigan at baka ma-stress. Baka stress lang ang dulot ko sa kanya. Ba't ko siya gustong stressin? At tension between the two of us. Ba't ko gagawin yon? Lahat ng mga complication ay inimbita ko na, di ba? Ang gagawin ko, i-accept ko na lang na hindi niya ako gusto. Kasi yun naman ang obvious di ba? At magiging open ako sa ibang tao. Bakit? Sayang yung oras Sayang yung oras na nasasaktan ako, na magmumukmuk ako, na dinadamdam ko yung sakit dahil hindi ako ang gusto. Imaginein mo, Friday night, nasa bahay ka, iniisip mo siya, as in dinadamdam mo yung sakit, kumakain ka ng kumakain. Iniisip mo na siya, kasama niya yung ibang babae. Sayang naman sa oras yun, di ba? Di ba? Hindi mo naman siya boyfriend, nasaktan ka na. Hindi mo siya boyfriend. Boyfriend nga, ayaw mong masaktan ka ito pa kaya. 'Di ba? Best friends kayo Kung compatibility ang hanap mo, dahil yun yung sinasabi mo kanina sobrang compatible kayo since junior high kayo, 'di ba? Na magkaibigan or magkakilala. Yeah, magkaibigan, no? Sobrang compatible kayo. So, kung compatibility lang, di naman siguro isang tao lang ang compatible sa'yo. Get to know na lang yung ibang tao din, di ba? Hindi lang naman siya ang nandyan. Mas masarap ang feeling kung mahal mo yung tao at mahal ka rin niya. Mutual feeling. Pero pag nagsayang ka ng oras sa pagmumukmok sa bahay mo, sa kakaisip na lang kung anong ginagawa nilang dalawa, magiging sila na soon, pwede, dahil nililigawan niya to, baka lalampasan ka nung dawan mo. Paano kayo magka-chance na mag-meet o magkakilala yung dawan mo pala? 'Di ba? Kasi lahat ng oras mo ginugugol mo sa kaka-worry dito sa best friend mo at yung panliligaw niya sa iba dahil nga hindi ikaw ang gusto niya. 'Di ba? Malinaw na malinaw 'yun Girl, Sol, pakawalan mo na. Pakawalan mo na to. The one, sabi nga nila 'di ba? The one who loves you will never make you cry. Love ka naman niya siguro. Pero, as a friend, yun lang. Yun lang. So, pakawalan mo na. So, yun po yung yun po yung ating message para kay Sol ng La Union.